Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matapos ngang mabasa ni Zoe ang mga text ni Annalyn kay Doc Tanyag, ay wala na nga siyang ibang pangsinisi kundi si Annalyn. Kaya daw nahulog ang kanyang daddy sa hagdan ay dahil sa kamamadaling puntahan si Annalyn. Sinisi naman ni Annalyn ang kanyang sarili dahil sa nangyari sa tatay niya. Buti na lang ay dumating ang kanyang nanay Lynette at kinalma siya na aksidente ang nangyari at kailangang makita ang copy ng CCTV footage para matukoy kung ano talaga ang nangyari kay Robert at hindi na masisi si Annalyn. Sa kabilang banda, kahit anong gawin ni Zoe ay talagang pinaglalaban pa rin ni Annalyn ang kanyang karapatan makita ang kanyang tatay. Makikita ni Annalyn ang paglabas ni Moira kaya dito agad siyang papasok sa ICU para alamin ang sitwasyon ng kanyang tatay Robert. Ngunit ito pa yata ang ikakapahamak niya. Dahil matapos tanggalin ni Moira ang life support ni Doc Tanyag, ay mapagbibintangan siya na siya ang nagtanggal sa life support ng kanyang tatay. At kahit anong paliwanag niya ay hindi na paniniwalaan ng kapulisan dahil na rin kay Zoe. Kaya naman, dito naaalma si Lynette kasama nina Cromwell at Josa. Ilalahad ni Josa ang kanyang nakita na nagmamadaling lumabas si Moira kaya't nabangga nila ito at dito niya nakita ang laptop na ayon sa sinabi ng admin ng control room. Kaya dito napagtanto nila na posibleng yun nga ang laptop. Walang pakundangan namang sasampalin ni Moira si Josa at sasabihing sinungaling ito. Kaya dito ay darating si Regan na dala ang nasabing laptop at sabay-sabay nilang malalaman kung sino ba talaga ang tumulak kay Robert sa hagdan. Ngunit makakagawa pa kaya si Moira ng paraan upang malutasan ang krimeng kanyang ginawa? Kaya marami pa tayong dapat abangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap.